Sa simula ng palabas pinakilala tayo kay Jiang, isang kolektor ng pautang at ang kanyang trabaho ay kunin ang mga pera sa tao na umutang ngunit hindi makabayad sa kanila. At bilang parte ng kanyang araw kumukuha ito ng pera sa mga tao sa pagbabanta at pananakit sa kanila at pagkatapos ay maguulat ito sa babaeng pinagtatrabahuhan niya. Ang boss nito ay labis ang galit kay Jiang dahil masyado itong malambot at tuwing kukuha ito ng pautang madalas itong nakukonsensya at sa halip na kunin ng pera sa kanila binibigyan niya ang mga ito ng sarili niyang pera. At kahit pa nagagalit ang kanyang boss, inutusan nito si Jiang at ang kanyang tauhan na magtungo sa isang ospital upang mangolekta ng pera sa isang pangkliyente. Sinunod ni Jiang ang kanyang utos at nagtungo sa ospital at nakita na ang lalaking may utang sa kanila ay nasa coma. Gayunpaman, ang anak ng matanda na si Ting na nagtatrabaho sa bangko ay nasa lugar at nakiusap si Ting sa mga tauhan ni Jiang na umalis na muna at nangako na babayaran ang pera sa loob ng ilang araw. At sa kabila ng kanyang kahilingan, tumanggi ang tauhan ni Jiang na umalis at nagsimulang manggulo sa lugar at pinilit nila si Ting na pumirma sa isang dokumento na walang magawa at pumirma sa papel ng hindi nito gusto. At nang pinilit ng tauhan ni Jiang si Ting na pumirma, hindi maalis ni Jiang ang mata nito sa dalaga at nakatitig ito buong oras na tila nabighani sa kanya at tila nagkaroon ito ng labis na paghanga sa dalaga. At kahit pag-uwi nakita ni Jiang ang kanyang sarili na iniisip niya si Ting at hindi nito maalis ang imahe ng babae sa kanyang utak. At sa sumunod na araw nagtungo si Jiang sa bangko kung saan nagtatrabaho si Ting bilang cashier at ginugol nito ang buong araw sa bangko na tinitignan siya at nais na makausap. Gayunpaman, si Ting ay hindi nabigay ng masyadong atensyon sa kanya at labis ang galit nito kay Jiang dahil sa ginawa ng mga kasamahan nito. At sa sumunod na eksena pinakilala tayo sa pamilya ni Jiang at nakatira ito sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ama at pamilya ng kanyang kapatid. Ang kanilang bahay ay puno ng tensyon at pagtatalo at sa kabila ng nakatira ng magkakasama ang kanilang relasyon ay magulo at madalas makita ni Jiang ang kanyang sarili na naiipit sa kanilang pagtatalo. At sa sumunod na araw nagpasya si Jiang na bisitahin si Ting sa kanyang opisina at umaasang makausap ito at humiling ng paumanhin. Gayunpaman, nang dumating ito nagulat ito nang makita nito ang kanyang boss na umaasal ng hindi maganda at hinahawakan si Ting ng labag sa kanyang kalooban. At dahil napuno ng galit na wala ni Jiang ang kanyang kontrol at inatake ang boss ni Ting at ginulpi ito sa harapan ng lahat. At si Ting na nagulat at natakot sa marahas na ugali ay mabilis na tumawag ng pulis. At pagkatapos ng ilang sandali dumating ang mga pulis at dinala si Jiang at Ting sa estasyon ng pulis. Gayunpaman, natuklasan ni Ting na ang pulis ay kaibigan ni Jiang at gamit ang kanyang impluwensya pinakalma nito ang dalawa at dinismiss ang kaso nang hindi gumagawa ng aksyon. At sa kabila ng insidente, ang nararamdaman ni Jiang kay Ting ay nagpatuloy at ganap itong umibig sa kanya at determinado na makuha siya sa kahit anong paraan. At sa sumunod na araw pinuntahan ni Jiang si Ting at gumawa ng hindi inaasahang alok sa kanya at sinabi nito sa kanya na kung papayag itong makipag-date sa kanya ay babawasan nito ang kanyang utang at dinagdag nito na kung papayag itong makipag-date araw-araw ay baka kalimutan na nito ang kanyang utang. At nang marinig ang alok ni Jiang, labis na galit si Ting at dahil dito marahas nitong inunsulto si Jiang at tinanggihan ang kanyang alok at umalis. At sa sumunod na eksena binisita ni Ting ang ospital upang suriin ang kanyang ama, gayunpaman nagulat ito nang pinaalam sa kanya ng staff na kailangan itong bayaran ang natitirang bills sa natitirang 20 na araw upang magpatuloy na makatanggap ang kanyang ama ng treatment. At dahil nagpanik, nagsimulang tawagan ni Ting ang kanyang kaibigan at nagsusumamos sa tulong pananalapi, ngunit isa-isa lahat sila ay tumanggi sa dalaga na nag-iwan sa kanya na wala ng pag-asa. At dahil walang ibang pagpipilian, nilunok ni Ting ang kanyang pride at nilapitan si Jiang at mabilis na pumayag na makipag-date sa kanya, ngunit nilinaw nito na kakain lamang sila sa labas. At si Jiang na labis ang tuwa ay mabilis din pumayag at sa gabi silang dalawa ay nagtungo sa isang restaurant para kumain, gayunpaman si Ting ay nadidismaya at hindi ito kumain ng kahit na ano at umupo lamang ng tahimik sa lugar. At ang kanyang kalungkutan ay makikita at malinaw na hindi nito gusto ang nangyayari, ngunit wala itong magawa. At sa sumunod na araw binago ni Jiang ang kanyang hairstyle at nagdamit ng maayos habang nagtungo ito sa ospital. Gayunpaman, nang makarating hindi nito nakita si Ting sa lugar at sa halip na umalis nagpa siya ito na tumulong sa pag-aalaga nito sa ama ng dalaga. At habang ginagawa ito dumating si Ting sa ospital at labis na nagulat nang makita nito ang pag-aalala ng lalaki. Labis itong natuwa nang makita nito ang kabilang bahagi ni Jiang at sa gabi nang kumain sila ng magkasama ang pag-uugali ni Ting ay nagbago at hindi tulad sa nakaraan. Ngayon ay nagustuhan na nito ang pagkain kasama si Jiang at sa pagkakataon na ito nakaramdam ito ng medyo komportable sa paligid ng binata. At sa mga sumunod na araw ang lahat ay tila nagiging maayos sa pagitan nila at pareho nilang nagustuhan ng isa't isa at ang kanilang koneksyon ay mas bumuti. Gayunpaman, isang araw ang lahat ay napunta sa hindi inaasahan at ang mga kaibigan ni Jiang ay makikitang sinasaktan ng isang tindero na hindi pa nakakabayad sa kanyang utang. At si Jiang nang makita ang marahas na eksena ay labis ang galit at nagmadali itong makialam at pinigilan ang kanyang mga kaibigan na saktan ang tindero. At sa kalagitnaan nito dumating si Ting sa eksena at nang makita na sangkot si Jiang sa pangyayari na pagkamala ng dalaga na si Jiang ang nanakit sa tindero. At dahil nasaktan at nadismaya sa inakala niya, labis itong nagalit at umalis nang hindi man lang nagtatanong kay Jiang.
At sa sumunod na araw nagtungo si Jiang sa ospital upang makita si Ting, gayunpaman dahil sa hindi pagkakaintindihan hiniling ni Ting na umalis siya at galit din itong sinabi na sa darating na araw babayaran nito ang lahat ng kanyang utang. At nang tumanggi si Jiang na umalis, nagsimulang lumayo si Ting habang pinigilan siya ni Jiang at pinagtapat ang nararamdaman nito, ngunit si Ting na galit sa kanya ay tumanggi na makinig at umalis nang hindi nagsasalita. Si Jiang ay labis na lungkot pagkatapos ng insidente at naglasing ito habang nagtungo sa isang bahay aliwan at nagsimulang saktan ang babae, gayunpaman lumaban ito sa kanya at sinipa siya nito. At dahil nasa ilalim ng alak, nagtungo si Jiang sa ospital upang makita si Ting at doon nalaman nito na ang kanyang ama ay pumanaw na at wala itong sapat na pera upang gastusan ang libing. At nang malaman ni Jiang ang sitwasyon ni Ting, nakaramdam ito ng responsibilidad at nagpasya na tulungan ang dalaga. Kumuha ito ng isang silid at inayos ito at inayos ang libing para sa kanyang ama. At habang nasa silid, isang tindero kasama ang asawa nito ay nagtungo kay Ting at pinaliwanag nila na hindi sila sinaktan ni Jiang sa mga araw na yon at sa halip ay tinulungan sila nito. At nang marinig ito, napagtanto ni Ting ang kanyang pagkakamali at kasalanan na nagawa niya at pinatawad niya ito, at dahil muling natuwa sa pag-uugali niya ay inimbitahan niya ito sa kanyang bahay. At nang dumating si Jiang sa bahay ni Ting, nagulat itong makita kung gaano ito kaliit, at nang makita si Ting at ang pamilya nito na nakatira sa mahirap na kondisyon ay napuno siya ng emosyon at tahimik na umalis. At pagkatapos ng araw na yon, si Ting at Jiang ay nagpatuloy na magkita gaya ng dati at nagpakita si Jiang ng mas labis na pag-aalala at atensyon kay Ting at palagi siyang sinusuportahan sa kahit anong paraan na makakaya niya. At isang araw, habang napupuno ng emosyon, hinalikan ni Ting si Jiang at inihayag ang pagmamahal na nararamdaman nito para sa kanya. Si Ting at Jiang ay labis ang tuwa at sa mga sandaling yun ang kanilang relasyon ay napunta sa isang mas masayang pagsasama. At sa paglipas ng panahon, si Jiang at Ting ay patuloy na namuhay ng masaya at isang araw binahagi ni Ting ang kanyang pangarap na magbukas ng isang tea shop, at dahil naantig sa kanyang ambisyon, nangako ang dalawa na magsisikap sila upang matupad ang kanyang pangarap. At sa sumunod na araw, nagpasya si Jiang na gumawa ng hakbang upang baguhin ang kanyang buhay. Nagtungo ito sa kanyang boss at pinaalam nito sa kanya na gusto na nitong tumigil sa kanyang trabaho bilang isang loan collector. Hindi masyadong nagsalita ang kanyang boss, ngunit sa loob nito labis ang galit nito sa desisyon ni Jiang. At sa sumunod na araw, si Jiang at Ting ay lumabas upang maghanap ng tindahan na mauupahan para sa kanilang negosyo, at matapos na maghanap, nakakita sila ng tindahan sa isang prime na lokasyon. Gayunpaman, ang upa sa lugar ay masyadong mataas dahil kilala itong lugar, at dahil determinado na matupad ang kanilang pangarap, nagpasya si Ting na gamitin ang death insurance ng kanyang yumaong ama sa kanilang tindahan. At sa sumunod na araw, pinadala nito si Jiang sa bangko upang kunin ang pera at hiniling sa kanya na dalhin ito mismo sa tindahan na uupahan nila. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa shop, gumawa si Jiang ng nakakatakot na desisyon, at dahil natukso ng kasakiman, dinala nito ang pera at nagsugal at umaasang manalo ng mas marami. Samantala, si Ting ay naghihintay na tila nababalisa sa tindahan, at nang magtungo si Jiang sa kasino upang magsugal, biglang itong inatake ng isang grupo ng kalalakihan na ninakaw ang lahat ng kanyang pera, at lingid sa kanyang kaalaman, ang mga lalaking ito ay pinadala ng kanyang dating boss upang turuan siya ng leksyon sa pag-alis nito sa kanyang trabaho at pagtataksil nito. Samantala, naghintay si Ting sa tindahan ng matagal na oras, at habang lumipas ang oras at hindi nagpakita si Jiang, labis itong nag-alala at nagpasya na lamang na umalis. At habang pauwi, nagulat si Ting na makita si Jiang sa kalye na labis sugatan at natatakpan ng dugo. At dahil napuno ng konsensya at galit sa pagkawala ng insurance money, labis ang galit ni Jiang sa kanyang sarili. At hindi maharap ang pagkadismaya ni Ting, nagpasya ito na parusahan ang kanyang sarili ng emosyonal, at nagsinungaling ito kay Ting at sinabi na hindi talaga niya ito minahal at lahat ng ginawa nito ay para lamang sa pera. Si Ting ay nanlumo matapos na marinig ang mga sinabi ni Jiang, at dahil napuno ng sakit, sinampal nito si Jiang at pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanya bago umalis ng umiiyak. At si Jiang, na puno ng konsensya at galit, ay mas lalong nagalit sa kanyang sarili, at habang nagpapakalunod sa alak, isang pulis ang napansin ang kanyang kondisyon at nilapitan siya at sinisubukan na pigilan siya na uminom pa ng marami. Gayunpaman, si Jiang, na puno pa rin ng galit at pagkabigo, ay nawala sa sarili at nagsimulang umatake sa pulis, at ang aksyon na ito ay humantong sa kanyang pagkakaaresto. At matapos ng insidente, hinatulan ito ng 6 na buwan sa kulungan, at sa makalipas na 6 na buwan walang nakakaalam kung saan napunta si Jiang. At matapos na pagbayaran ang kanyang sentensya, si Jiang ay nakalabas sa kulungan, at ang una nitong ginawa ay nagtungo sa kanyang boss upang harapin ito at hiniling ni Jiang kung nasaan ang pera niya, ngunit ang kanyang boss na ngayon ay pumasok na sa politika ay hindi pinansin ang kanyang tanong at umalis nang hindi nagbibigay ng sagot. At dahil sa galit nito, winasak nito ang buong opisina ng kanyang boss at nagbanta din si Jiang na susunugin niya ang lahat, at nang makita ang hindi makontrol na galit ni Jiang, natakot ang boss nito at pumayag na ibalik ang kanyang pera. At sa sumunod na eksena, isang flashback ang isiniwalat sa masakit na katotohanan, at habang si Jiang ay nasa kulungan, ang kanyang medical report ay nagpapakita na mayroon itong terminal brain disease na hindi na kayang gamutin pa. At ibig sabihin na si Jiang ay wala nang masyadong oras na natitira para mabuhay, at matapos na palayain at kunin ang pera sa kanyang boss, mabilis na nagtungo si Jiang kay Ting. Gayunpaman, si Ting ay labis pa rin nasaktan at nagagalit dahil sa lahat ng nangyari sa nakaraan.
At nang inalok ni Jiang sa kanya ang pera, tumanggi si Ting na kunin ito at sa halip ay sinampal siya nito at tuluyang umalis. At matapos na makita si Ting, bumalik si Jiang sa bahay at nalaman na ang kalusugan ng kanyang ama ay lumalala na rin. At sa kabila ng kondisyon ng kanyang ama, nagpatuloy pa rin ang kapatid ni Jiang sa pagpapatrabaho sa kanilang ama. At dahil sa galit, hinarap ni Jiang ang kanyang kapatid at binugbog ito ng husto, at matapos ng paghaharap umupo si Jiang kasama ang kanyang ama at nag-usap sila, at ang kanilang pag-uusap ay puno ng emosyon at si Jiang ay nagkaroon ng labis na pagsisisi sa lahat ng nangyari. At sa oras na matapos sila sa pag-uusap, umalis si Jiang sa bahay upang hanapin si Ting. At nang dumating ito, labis itong nasaktan nang makita na si Ting ay nasa isang relasyon na sa ibang lalaki. At dahil napuno ng lungkot, nagsimulang umiyak si Jiang at pakiramdam na wala nang magawa na kahit ano pa. At habang pinagmamasdan si Ting sa malayo, bigla itong nakaramdam ng isang matinding hilo at nawala ng malay at bumagsak sa bigat ng kanyang emosyon at sa kanyang sakit. At nang magising si Jiang sa ospital, nakaramdam ito na wala na siyang pag-asa, at dahil determinado na hayaan maging masaya si Ting nang wala siya, nagpasya ito na umalis sa lungsod at hindi na bumalik pa. At dahil wala itong pinagsabihan, tumakas ito sa ospital at nagtungo sa istasyon, samantala si Ting na nagdala sa kanya sa ospital ay hindi na siya makita, at dahil nagpanik, nagsimula nitong hanapin ang binata. At sa kanyang daan, nakita nito ang pulis na kaibigan ni Jiang, at ang pulis na nakita ang pag-aalala ng dalaga ay sinabi sa kanya ang lahat ng tungkol sa sakit ni Jiang, at sinabi na mayroon itong terminal na sakit at mayroon na lamang ilang araw para mabuhay. At dahil nabigla at nasaktan, mabilis na nagtungo si Ting sa istasyon ng bus, at doon nakita nito si Jiang na naghahanda ng umalis. At walang pag-aalinlangan, binalik siya ni Ting sa kanyang bahay at determinado na alagaan siya sa maikling oras na natitira sa buhay niya. At ilang araw ang lumipas, ang kalagayan ni Jiang ay lumala kung saan kailangan itong ma-admit sa ospital, gayunpaman hindi umalis si Ting sa kanyang tabi at nanatili kasama siya sa ospital at ginagawa ang lahat ng makakaya niya upang mapasaya ito. At sa kabila ng kanyang pagsisikap, lumala pa rin ang kondisyon ni Jiang sa puntong wala na itong pag-asa, at kalaunan ay binawian ito ng buhay sa ospital na nag-iwan kay Ting na labis na nasaktan. At pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang libing ni Jiang ay naganap, at isa itong napakasakit na sandali para sa lahat ng nakakakilala sa kanya, kasama ang kanyang pamilya, kaibigan, pati na rin ang mga tao na natatakot sa kanya ay nagtipon upang magpaalam sa kanya. At sa huling eksena, ang kapatid ni Jiang na binuksan ng isang regalo na iniwan ni Jiang, at sa loob ng regalo nakita nito ang isang ilaw, at ang ilaw ay isang bagay na kailangan ng kapatid ni Jiang para sa kanyang shop dahil nasira na ang gamit nito, ngunit hindi nito kayang bumili ng bago. Alam ni Jiang ang tungkol dito at iniwan ang ilaw bilang regalo sa kanyang kapatid bago ito mamatay. At nang makita ang regalo ang kapatid ni Jiang ay nagsimulang maging emosyonal, at iniisip nito na ang kanyang kapatid ay palaging ayaw sa kanya at walang silbi. Ngunit ngayon napagtanto niya na bago mamatay, sinusubukan ayusin ni Jiang ang lahat, at dito nagtatapos ang palabas kung saan nag-iiwan sa atin ng mensahe tungkol sa pagmamahal, pagsisisi at pagbabago. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.